Ano ang kaibahan ng pastor at saka pari? Ha? Oh. Ang pari lasinggero, ang pastor hindi. Ang kaibahan ng pastor at saka pari, yung pastor hindi lasinggero. Pero yung pari, lasinggero. Yun ang banat ni Pastor James kay Father Darwin. Tulad sa ibang mga nagsusulputang sikta, lasinggero daw si Father. At grabe, nilalait pa niya ang mahal na Birhen Maria. Kaya sasagutin natin ito mga kapatid. Alam niyo ba sa Biblia, kahit ang ating Panginoon Jesucristo, tinatawag pa na sa Biblia lasinggero. Sa mga kumakalaban sa kanya. At alam niyo ba anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Mga bitin daw. Kaya nga pala, bakit napaka-allergic nila sa mahal na Birhen Maria? Ganon talaga ang mga bitin. Tatalakayin natin ito. Samahan niyo ako. Kumusta? Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At para sa ating mga kapatid na mga suking taga-subaybay, lalo na sa mga bago pa lang, inaniyahan natin na huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share din niyo. So, meron tayong raffle ngayon. Para magiging kasali kayo sa raffle, mag-comment lang. Huwag nang ulit-ulitin pa. Isa lang. I am Catholic. Kasali na kayo. Pero, pag matawag ang pangalan ninyo, mag-comment kayo ng present. Dahil pag abot ng 10 bilang, papalitan natin. At ito ipapadala namin sa nabunot. No? Benedictine ring. Bago itong Benedictine ring na ito, stainless. No? At yon ipapadala namin sa nabunot. At yung mga nabunot sa nakalipas na Monday, napadala na po yun Tayin nyo na lang, mga kapatid. At si kapatid na Mauricio, no? Jenny, at ang kanyang asawa, tumatawag sa akin, palagi silang nagsubaybay. Ilo, mga kapatid. Okay. So, huwag nyo na lang ulit-ulitin pa. Isa lang, I am Catholic, kasali na kayo. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, pakinggan natin ang sagot ni Bro Dins sa panlalait ni Pastor James kay Father Darwin. Ito. Ano ang kaibahan ng pastor at saka pari? Ha? Oh. Ang pari lasinggero, ang pastor hindi. Ang kaibahan ng pastor at saka pari, yung pastor hindi lasinggero. Pero yung pari, lasinggero. May sinasabi nga po si Kristo, mga lahi kayo ng ahas. Paano kayo makakapagsalita ng mabuti gayong masama kayo? Ang talata pong ito ay sinabi ng ating Panginoon sa mga Pariseyo. Ano bang isa sa mga ginawa ng mga Pariseyo? Matthew 11 verse 19. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Ang mga anak pala ng ahas ng mga Pariseyo ay nakita nilang umiinom ng alak ang Kristo, kaya tinawag nila itong lasenggo. So, tinawag ng ating Panginoong Hesus na mga anak ng ahas, mga ahas. Alam niyo naman, sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, yung ahas
ay naglalarawan mismo sa demonyo. Di ba ba? Na galit sa babae. At walang ibang babae na katuparan yan. Hindi yan si Eva sa bagong tipan. 2 bisis lang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo si Santa Maria na babae. Una, sa kasal sa Cana sa Juan Kapitulo 2, versikulo 4. Pangalawa, doon sa cross, Juan Kapitulo 26:11 mga kapatid. Diba? Okay. So, kaya nga, di tayo magtaka kung bakit kahit ang mahal na Birhen Maria, napaka-allergic itong pastor na ito. Ini bang mga Katoliko, labi na kini si Darwin Gitgano, matod pa niya, the church is orphan without Mama Mary. So nagiging pastor kiwi na yata. Okay. So, ituloy natin si Bro Dens. Sa ating henerasyon ngayon, ang mga kaliwat ng mga Pariseyo na anak ng ahas ay makikita sa mga pag-uugali ng mga anti-katoliko kagaya ni Pastor na nakita lamang ang isang pari na umiinom ay tinawag na Ating acknowledge din ang taga-subaybay natin. Hello sis, Eden Au. Hello, kumusta kayo? Magpagaling ka kapatid, ha? Okay. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Tuloy natin. na lasenggo. You see? Kahit sa panahon nga po ni Kristo ay marami nang mapaghusgang tao. At kahit si Kristo ay hindi ligtas na bansagang lasenggo. Ang pari pa kaya? So ano pong pinagkaiba ng mga Pariseyong pastor sa pari? Naku po, napakalaki. Ang mga Pariseyong pastor ay mga lahi ng ahas. Ang mga pari ay sumusunod lamang kay Kristo. Tandaan po ninyo yan. Ang isang pari ay nakita lamang na umiinom ng alak ay binansagan na kaagad na lasenggo kagaya ni Kristo. Ang pastor naman ay kagaya ng mga Pariseyo na salimpapaw at mapaghusgang tao. Bakla. At ano pong bansag ni Jesus sa mga Pariseyong pastor? Matthew 7 verse 6, mga mapagkunwari. Malinaw na ang mga pari lamang ang sumusunod po sa turo ng Biblia. Ngunit ang mga Pariseyong pastor, sila itong mga mapagkunwari na akala mo'y nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi naman nakakaunawa. Kaya ang nangyayari, pati po ang mga panatikong miyembro ay nahahawa sa kanilang pagiging mapagkunwaring tao. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na ganito po ang mga reaksyon ng mga kapatid nating anti-katoliko na sobrang saya kapag nakita nila si Father Darwin na umiinom. Na para sa kanila, may ipanira na naman sila sa mga pari ng simbahan. Kayo na rin po ang mamili, mapabilang sa lahi ng ahas o mapabilang sa mga tunay na sumusunod kay Kristo. Now, ano pong patunay natin na hindi bawal po sa Biblia ang uminom ng alak? Una, si San Pablo na rin po ang nagsabi na ang pag-inom po ng alak ay hindi nakakasama sa ating katawan. Bagkus nakakabuti pa ito sa ating pangangatawan. Lalo na kung tayo po ay sakitin. Ayon po sa kay San Pablo, huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Ayan. Malinaw na hindi talaga nakakaunawa ang mga Pariseyong pastor sa mga nasusulat sa Biblia. Bakit? Dahil si San Pablo na rin po ang nagsabi na kailangan rin nating uminom ng alak. Ngunit ang pagkakaunawa ng mga Pariseyong pastor na ito, na ang pag-inom ng alak ay paglalasing. Kung sa simpleng talatang ito ay hindi na maunawaan ng mga pastor, ano pa kaya ang pagkakaturo nila ng tama sa kanilang mga miyembro? Kung sa simpleng pag-inom ng alak ay mali na ang pag-unawa ng mga ito, ano pa kaya ang mabuting turo na maibibigay nila sa kanilang miyembro? Diba? Ang pag-inom ng alak ay hindi ibig sabihin na paglalasing. Ang ipinagbabawal ng Biblia ay ang paglalasing, hindi ang pag-inom ng alak. Si San Pablo na rin po ang nagsabi na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang naglalasing. And again, hindi niya sinabi na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang nag-iinom ng alak. Dahil kawawa naman po ang ating Panginoong Jesucristo, kung siya mismo na anak ng Diyos ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos nang dahil lang sa pag-inom niya ng alak. Diba? Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay malinaw din naman na sang-ayon sa pag-inom ng alak sa mga okasyon kagaya po ng kasal sa Cana. Bakit po? Dahil siya mismo ay ginawang alak ang tubig upang ipainom sa mga bisita. John chapter 2 verse 7 to 9. Diba? Drinking in moderation is not sinful. Ang Biblia na rin po ang nagsabi, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak, o inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalo-saluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh. You see, kasama sa pagdiriwang ang pag-inom ng alak.
At kahit nasa harapan ng Diyos, ayon sa talata, hindi ito masama. Kung hindi masama sa harapan ng Diyos, bakit ito masama sa harapan ng mga kapatid nating anti-Katoliko? Kung hindi naman pala masama sa harapan ng Diyos at masama sa harapan ng mga kapatid nating anti-Katoliko, sino ngayon ang mas susundin mo? Ang Diyos o ang mga kapatid nating anti-Katoliko? Diba? Kaya uminom ng alak dahil ayon po sa mga ngaral, chapter 10 verse 19, ang alak ay nagpapasaya sa buhay. 'Di ba? May kasiyahan pa kaya sa mga kapatid nating anti-Katoliko? Dahil hindi na nga uminom ang mga ito ng alak sa kakabantay nila sa kay Father Darwin. Si Father Darwin, masaya ang buhay dahil umiinom ng kaunting alak ayon sa mga ngaral, chapter 10, verse 19. Pero mga pareseyong anti-Katoliko sa panahong ito ay masaya lamang kapag nakikita nilang umiinom si Father Darwin. Diba? Tandaan pa natin ito, kahit si Haring David ay nagsabi rin ito. Ang alak na nagpapasaya sa puso ng tao. Ayun, masaya pala ang puso ni Father Darwin dahil minsan umiinom siya ng alak. Taliwas po sa nangyayari sa mga kapatid nating anti-Katoliko na I think sumasakit ang mga puso sa kakabantay nila ng ipapanira nila kay Father Darwin. Ang worst, hindi na ebanghelyo ni Kristo ang pinapangaral ng mga modern Pharisee na ito sa social media, kundi talambuhay na ni Father Darwin ang kanilang itinuturo dahil sa kakabantay nila sa kanilang itinuturing na mali. So ayan po mga peers, sana po'y nakatulong ang video na ito. Tandaan po natin ito na ang tinuturo po ng Biblia ay hindi masama ang pag-inom ng alak, ng kaunting alak, ang masama ay ang paglalasing. Kung tayo man ay umiinom ng alak, ito ay para sa ikabubuti lamang ng ating katawan. Ngunit huwag yung sobrang pag-iinom. So kung nakatulong po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po natin ang video na ito. At huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kabornov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya panoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Iyon, inaaniyahan natin ating mga kapatid na mag-subscribe din, Mr. Curious Catholic, sa mga kasama natin na YouTube channel. May kay Bro Jando, meron ding sa kay Father Darwin, at sa mga Factbusters PH, no? Kay Kabornok. So, yon. Grabe talaga ang tuligsa nitong mga anti-Catholic, lalo na si Pastor James, na hamon ng hamon na ikakasa ng debate. Nako, parang joker yata. Di po ba nagkasundo na tayo magkita sa Cagayan de Oro City? Di ka sumipot. Saan ka ba? Kaya kung talagang panindigan mo na makipagharapan sa isang debate, nagpunta na ako diyan, di ka nagpakita, ikaw naman na magpunta dito sa Samis para magkasundo tayo. Panindigan mo yung sinabi mo, kahit saan, kahit kailan, kahit na merong mga nagkukomento dito mga kapatid na ang sabi sa kanila, wag na daw umanong patulan si Pastor James. Pero kahit pa, pagbigyan na rin natin, no?
kung sakaling di manginginig si Pastor James dahil nag-hallucinate na kasi siya noong naka-schedule kaming magkita. At final na po ang debate, mga kapatid, sa Cagayan de Oro. Amphitheater daw ang venue. Si Bro Winnie Mingo nag-message sa akin. Na-approve na sa siyudad ng Cagayan ang venue. Amphitheater daw. So, di pala doon plaza. So, may bagong venue. At sila si Bro Daig at Alado ang posibleng magiging kaharap. Pero may komento kanina na message na si Bro Daig naghahanap pa daw umano sino ang posibleng kaharap dahil ang nalagdaan kasi Julito Daig and Company. So ibig sabihin naghanap siya sino ang magiging kaharap. Mali yun. Dahil ang nakasulat Julito and Company. Ibig sabihin conjunction yon and may kasama siya. Di pwede na yung company ang haharap, hindi siya sasama, di ba? Maliban lang kung ang nilagdaan niya Julito or Company. Ibig sabihin, pwedeng si Julito o pwedeng sino ang pipiliin niya. Pero ang nilagdaan niya, Julito and Company. So, ibig sabihin, may kasama siya. Okay? So, yun lang po. Abangan natin, mga kapatid. Ang naka-schedule na. Handang-handa na yung mga taga Davao. Sila si Bro Eric. At yung mga CFD Osamis din na pupunta doon sa venue. So, kita-kita tayo mga kapatid doon, ha? Okay. So, kung maalala ninyo, itong si James, tera ng tera, di pwede ang referensya, di pwede yung sabi niya, history, kailangan King James Version, pero gumagamit ng aklat Katoliko at binaluktot naman. Di ba? Kung maalala ninyo, Ito, Apostles' Creed in 1870. Ito babasahin ko. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon this official name. Yun, 1870. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yun. Kailan? 1870. 1870. Pagkatapos, ang yayabang nyo, magsabi na 33 AD, tatag kami ni Kristo, kayo, hindi kayo tatag ni Kristo, tatag kayo ng tao. O ngayon, sinong tatag ng tao? Katoliko. Kaya sabi ko, kung mapatunayan ko na sulpot kayo, yun nga. yun, tuwang-tuwa siya sa nabasa niya, mga kapatid. Ewan ko bakit isinulat ito ng English kasi. Kaya mahirapang magkalisod-lisod tuloy si pastor. Nabasa lang niya na in 1870, ang konklusyon niya, ang simbahang Katoliko na itatag sa 1870. Ako, kahit naman siguro grade 1, makaunawa yan, pastor. Ito ang binasa niya, mga kapatid. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. Yun ang nakasulat. As descriptive of Christ's Church. Ano yan?
paglalarawan sa tunay na iglesia. Di po sinabi na in 1817 na itatag ng mga obispo ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ha? Iyon ang malinaw na ang aklat, ang referensya ginawang deferensya. Malinaw kung naunawaang mabuti bago siya tumatawa ang laki ng bunganga ni pastor. Sana ganun ka laki din ang utak niya sa pag-unawa. Yeah? Oh, so yung aklat na ginagamit niya, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ay descriptive name. Unanimously decided. Ibig po ba sabihin, doon nagsimula ng idineklarar as descriptive name official ang One Holy Catholic Apostolic? Hindi. Pag magdeklarar ang mga obispo, hindi yun ibig sabihin na gumagawa sila ng bago. Idineklarar nila lang na official ang hindi magbabagong katotohanan. Kaya idineklara nila na One Holy Catholic Apostolic Church as descriptive name ng iglesia. Pero tanong, dahil po ba descriptive name ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, ito po ba hindi na ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na tinatawag naman at inaagaw ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na Church of Christ o Iglesia ni Kristo? Hindi. Halimbawa, magbigay kasi ako ng seminar sa lay minister, renewal ng lay ministers, renewal ng mga katekista, matatakot silang mag-isa sa kanilang kamay kung tatanungin ko, ang simbahang Katoliko ba ay Iglesia ni Kristo? Oh, daming magdududa pa. Pero, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ito, sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy, Catholic, and apostolic. O so, malinaw. Kaya, kahit pa yung mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na gumagamit dito, kinopya naman. Naalala niyo sa debate si Parba, makabasa lang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, opisyal na idineklara. Bakit kung opisyal na idineklara? Mabasa ba diyan na in 1870 na itatag ng mga obispo ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Walang pagkakaiba, kayo mag-unawa. Para lang tutulan ang kasaysayan. Ito si Parba. O ay Sandali. salin. Ito si Parba. Nang ginamit niya ang aklat Katoliko, Discourses of the Apostles' Creed by Clement H. Crank. No? So, yun, pasigaw-sigaw pa sila. Di ata arita sa termino mismo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa mga itugang dito mo Apostles' Creed in 1870. Kailan? At the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops, assembled unanimously, decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic. Kasi, pasigaw-sigaw pa ang mga iglesia ni Kristo dito. Akala nila naka-bingo na sila. Pero kahit na kung iba't ibang aklat Katoliko ginagamit nila, alam nyo, di pa rin matutulan nila
na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo, siyang unang Iglesia ni Kristo. Pakinggan niyo, ministro. Pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. At alam nyo ba, nang tinalakay ko ito, ay nag-react yung diakono ng Iglesia ni Kristong si Cesar Sineta. Mali daw ang pag-unawa ko, sa pahayag ni Mr. Sandoval. Pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Mali daw umano ang unawa ko. Pero inulit rin niya. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Hindi, siya mismo ang nagpahayag na ang Iglesia Katolika sa pasimula, yon po ang Iglesia ni Kristo. Di ba kayo nagtaka na gusto nilang ipalitaw na ang simbahang Katoliko na itatag sa 1870 nang idineklara ang descriptive name? Di ba? So, kahit pa idineklara ng mga obispo sa Konsilyo Vaticano noong 1870, mga kapatid, yung palatandaan ng tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang tunay na iglesia ni Kristo, na galing mismo sa mga bibig ng mga mangaral na anti-Katoliko. Ulitin ko, noon pa man, may hula na dapat bigyan ng palatandaan ang daan na nilalakaran. Jeremias 31:21, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Maglagay kayo ng mga palatandaan at tulos na magiging gabay sa inyong daan. Tandaan ninyong mabuti ang inyong dinadaanan dahil diyan din kayo dadaan pagbalik ninyo. So ano daw? Magbigay ng palatandaan sa daan. At tandaan natin, si Kristo ang ulo sa iglesia at ang kanyang iglesia ang kanyang katawan. Dahil may babala na ang ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 24:24 na mag-ingat sa mga bulaang mga ngaral. Bumangon sila at magdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, katuparan ito ngayon, mga kapatid, ang dami. Kahit na yung siktang inaniban ni Pastor James, nagdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, di garantiya, mga kapatid, na pag magdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo kahit mabasa sa Biblia, ay tunay na. Dahil sa ating modernong panahon ngayon, alam nyo naman, libu-libong sikta ang mga nagsusulputan. Sa kalye-kalye lang. At sila'y nag-aangkin na tunay daw na Kristiyano, tunay daw na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, paano natin malaman, mga kapatid, na sa daming mga sikta ngayon na nag-aangkina na sila'y tunay at mabasa sa Biblia, paano natin malaman ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Sa pamamagitan ba ng pangalan na nakasulat sa Biblia? Yun po ba ang palatandaan basta mabasa word for word sa Biblia? Yun na ang tunay na iglesia? Tulad nitong Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Manila. Pero kung tingnan natin ang
SEC registration mga kapatid, Artículos de Incorporación para por 4, que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo. At kahit ba yung ibang mga sikta at karamihan, lahat mga kapatid, kung tingnan natin ang kasaysayan, makita natin kung sino ang nagtatag, kailan na itatag, saan na itatag, at saan mabasa na kasaysayan na sila'y sumulpot lamang. Pero yung binasa nila na Apostles' Creed, opisyal na idiniklara, hindi naman sinabing opisyal itinatag. Dahil kung sa 1870 na itatag ang simbahang Katoliko, anong mabasa natin sa World History by Gregorio Saide, Philippine Edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Sa 1521. Anong sekta, anong iglesia ang dumating sa Pilipinas kung sa 1870 lang na itatag ang simbahang Katoliko? Common sense naman, di po ba? Kaya yung claim ng mga iba't ibang sekta, mga mahal na kapatid, na mabasa word for word sa Biblia, letra por letra, mababaw yon. Very illogical mga kapatid. Dahil daming nag-aangkin ngayon na pawang mga nakarehistro at ang iba hindi pa narehistro, ang iba nag-expire na sa Securities and Exchange Commission. Kaya hindi pangalan ang batayan kahit mabasa sa Biblia word for word mga kapatid na iyon ay tunay na iglesia. Dahil may babala na ang ating Panginoong Hesus San Mateo 24:24-25 na daming lilitaw na mga bulaang mga ngaral at marami ang madaya nila. Kung di ang pangalan na nakasulat sa Biblia, letra por letra, word for word, ano po ba yung batayan? Para malaman natin ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ang tunay na iglesia ay historical. Kaya nga, takot sila sa history. Kung marinig nyo si Pastor James, King James Version lang. Walang history, pero gumagamit naman ng history. At ginawang history. So, sa lahat na kasaysayan nagpatunay ng Iglesia Katolika ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, ulitin ko. Kung di batayan mga kapatid ang pangalan na mabasa letra por letra, word for word sa Biblia, ano ang batayan para makita natin ang tunay na iglesia? Maliban sa history, dahil ayon kay John Henry Cardinal Newman, a former Protestant minister na converted sa simbahang Katoliko at nagiging ministro ng simbahang Katoliko, Cardinal, to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. So, makilala natin ang tunay na iglesia. Kaya nga, in 1870, officially idiniklara, one Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Ibig sabihin, paglalarawan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia hindi makilala sa pangalan, word for word sa Biblia dahil maraming mga bulaang mga ngaral na magsilitawan. Kundi sa pamamagitan ng mga palatandaan, descriptive o katangian sa tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ano yung mga palatandaan
na malaman natin ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil libo-libong mga sekta ang nagsilitawan sa ating panahon ngayon at nag-aangkinan na sila daw ang tunay na iglesia, sila lang daw ang maliligtas. Ano sila? Hello? Una na palatandaan mga kapatid na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nag-iisang iglesia. Remember, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Ano po yung indifferentism? Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Mali po yan. Ulitin ko, different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. So ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, nag-iisang iglesia lamang. Nag-iisang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi ito maraming iglesia. I will build my church. Hindi churches. Hindi nagtatag ang ating Panginoon Jesucristo ng maraming iglesia, mga kapatid. Yun ang pinagdikdikan ng mga protestanteng naghati-hati ngayon sa libu-libong uri ng mga sikta. Iba-iba ang kanilang founders, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang interpretasyon. So, bakit mahalaga, mga kapatid, yung isang palatandaan na one, nag-iisa? Dahil kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, una, ito po ang mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 up to 14, tuloy natin sa 20. For just as the body is one and has many members, though many are one body, so it is with Christ. For by one Spirit we're all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. As it is, there are many parts, yet one body. O see, malinaw ang sabi sa Biblia, nakasulat sa Biblia, mga kapatid, na merong isa lamang na iglesia, di marami na iglesia. Ikumpara natin sa iba't ibang mga siktang nagsalitawan ngayon, iisang katawan lamang, si Kristo ang ulo at ang iglesia ay kanyang katawan. Imagine, kung si Kristo ang ulo, pagkatapos ang daming katawan, tulad sa mga nagsusulputang sikta ngayon, anong akala nila? Alien? Sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Si Kristo ang tagapagligtas sa kaniyang katawan na iglesia, mga kapatid. So, kung ang tinutukoy na katawan ay ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, at kung ang katawan na iglesia ay nag-iisang iglesia, kaya iisa lang ang iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesus, at hindi ito hati-hati at watak-watak sa iba't ibang hindi nagkasundo ang mga sikta, mga kapatid. No? So, ang INC, meron sila mga aklat na ginagamit dito pa sa Katoliko, pero susunod, tatalakayin natin yan. Kaya nga, kung tignan natin ang kasaysayan, yun ang dahilan na takot sila sa history. Bakit?
Young Students Learning Encyclopedia, Volume 15, page 2292. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. See? So, wala pa. Kaya nga, tanungin niyo. Tanungin ninyo yung ibang mga sikta. Ha? Sa taong 300, sino ang kasama nila? Taong 200, taong 400, taong 500, taong 600, wala. Dahil wala silang tinatawag unbroken line of succession. So, alam niyo na, pangalawang palatandaan. Ano yung pangalawang palatandaan ng tunay na iglesia, mga kapatid? Sandali muna, may nabasa ko si Cherry sa Quora. Sa Bible, ako hawak ko ngayon. At importante focus kay Jesus. Okay. Yun ang mga doktrina sa sola scriptura, kapatid. No? Yun ang pinaghahawakan sa iba't ibang sikta. At yun ang dahilan kung bakit dumami ang sikta. Bakit? Hawak nila ang Biblia, nagbasa sila ng Biblia, kaya maraming nagtatag ng iba't ibang sikta. Bakit nagtatag ng iba't ibang sikta? Dahil ang mga siktang tatag ng tao ay produkto sila sa maling interpretasyon ng Biblia. Pero, ang katunayan, mga kapatid, ang Biblia ay produkto ng tunay na iglesia. Kaya nga, kung tignan natin ang aklat na ang pamagat sa naturang aklat ay Roman Catholicism by Loren Bettner. Anong mabasa dyan? Roman Catholicism by Loren Bettner. Page 102. The Roman Catholic Church produced the Bible, and that we receive it from her. So ngayon, pangalawang palatandaan, mga mahal na kapatid, na di natin makita sa ibang sekta. Ang nag-iisang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay isang banal na iglesia. Dahil ang nagtatag ng iglesyang ito ay ang ating Panginoong Hesus, at ang ating Panginoong Hesus ay isang banal. Unang Pedro 1:16. Kaya ang kanyang iglesia ay banal. Kung tingnan natin ang Ephesians chapter 25 verses chapter 5 verses 25, chapter 5 verses 25 up to 27. Husbands should love their wives, just as Christ loved the church and sacrificed himself for her, to make her holy by washing her in cleansing water with a form of words, so that when he took the church to himself, she would be glorious, with no speck or wrinkle or anything like that, but holy and faultless. See? Yun ang kanyang iglesia. Ang iglesia ay tinatawag na iglesia ng mga banal. Unang Korinto 14:33, Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 2, mga kapatid, Roma Kapitulo 1, versikulo 7, Hepestis homon katangelitay en hulo to cosmo, na ano daw? To all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. See? Hepestis homon katangelitay en holo to cosmo. Napakalinaw sa Roma Kapitulo 1:7, ituloy sa 8, na tinatawag na banal ang iglesyang nasa Roma.
Kaya magiging bantog umano. Bantog ito sa buong mundo. Magiging tanyag, kilala sa buong mundo. Ngayon, nang sinabi ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 1, 7-8, Hipistis homon katanjilitay in holotokosmo. Ang tanong, sinong iglesia ang makikita sa Roma na tanyag at bantog at kilala sa buong mundo? Protestante ba? Hindi. Walang iba, Katoliko, mga kapatid. Ngayon, ang pangatlong palatandaan, ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus ay Catholic. Ang tunay na simbahan, mga kapatid, na itinatag ng ating Panginoong Hesus ay para sa buong mundo. Ibig sabihin, pangkalahatan, throughout all, na binabanggit sa Biblia. Kung tingnan natin sa original Greek Bible, anong mabasa sa Acts chapter 9 verse 31, Himienon Ecclesia Catholis, Teis Judaias kay Galalias kay Samarias, erinine kinyenoy komodomini. Ano daw? Ecclesia Catholis. Ngayon, itong Ecclesia Catholis, meron bang protestante na nagpatunay na ito'y malinaw na Catholic conception of the Christian Church? Silipin natin ang aklat na ang pamagat ay The Acts of the Apostles by G. Campbell Morgan, page 250. Ito mabasa natin. Here then for the first time there appears of the page of the Acts of the Apostles the spacious Catholic conception of the Christian Church. See? Na malinaw, mga kapatid, na ang Himienon Ecclesia Catholis, Tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenene kinyen oy komodo mene. Ecclesia Catholis. Kaya, sino ang katuparan? Sa Revelation chapter 7, verse 9. Ito mabasa natin. After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. See? Oh, nakita niyo ba yung mga santo natin, ang mga larawan, lalo na sa mga martyrs? Naghahawak sila ng palmera. So, kaya, ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, pangkalahatan, universal, at kahit pa sa mga komunista na bansa nakapasok, kahit pa sa mga bansa na mga pagano nakapasok. At ang iglesyang ito, ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kawawa lang yung mga natangay sa ibang sikta, mga kapatid, dahil nadala sila sa maling akala. No? Nadala sila sa maling akala. Okay. So, ang pang-apat na palatandaan ay Apostolic Church. Kaya one Holy Catholic Apostolic. Yun ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Itinatag niya sa pundasyon sa kaniyang mga apostolis. Ayun ang mabasa natin sa Revelation chapter 21 verse 14. The wall of the city had 12 courses of stones as the foundation, on which were inscribed the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. So naitatag ang tunay na iglesia sa pundasyon ng mga apostoles. Kaya nga San Mateo Kapitulo 16-18,
kagudisoy ligohotis so iye Petros kay epitaute Petra oikodomiso monte ecclesia. Et igudi ko kya to es Petros et soperam Petram edipicabo ecclesia miam por en peron. So, makita natin mga kapatid, ang tunay na iglesia nag-iisa na tatag ng ating Panginoon Kristo. Kaya, mga mahal na kapatid, tandaan natin, ang pagkadaya maranasan natin sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Kaya mag-ingat mga mahal na kapatid para di tayo madaya. So batay sa 4 na palatandaang ito, One Holy Catholic Apostolic Church. Sa Biblia, lahat ay taglay ng simbahang Katolika in connection with history. Kaya iyan kung bakit mga kapatid na ang official name ng nag-iisang banal na simbahang Katolika ay One Holy Catholic Apostolic dahil yan ay biblical descriptive. Biblical descriptive yan mga kapatid para sa 4 na palatandaan para malaman ang tunay iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo noon. Mula sa mga libu-libong nagsisolpotang sikta na tatag lamang ng tao. Kaya sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in Anaperum in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. Kaya kung ang ibang sikta ang ating sasagutin mga kapatid, ang simbahang Katoliko, kahit ang anti-Katoliko na Iglesia ni Cristo, ang simbahang Katoliko ay siyang unang Iglesia ni Cristo.